is we need a word to affirm us. Diba? Pag confused ka, parang wala ka ng maaasahan or wala ka ng mapupuntahan or parang feeling mo, ending na ng buhay mo. Ano yung hinahanap ko natin? Diba? Isang salita lang naman. It's just an information that it's okay, God is here, kaya ng Panginoon na samahan ka sa anumang sitwasyon mo. Pag narinig po natin yan, kakaroon tayo ng strength again na bumangon at tignan uli ang ating buhay sa ibang perspektibo na, oo nga ano, kaya ko palang lampasan ito. Ayan, ganun ba, di ba? So yun yung kagandahan sa ating patuloy na paglapit sa Panginoon. So ako rin, since po na ako pumunta po ng Korea, ay marami rin mga pagpapala ng Panginoon na aking po naranasan. Ito, lately lang, ako'y talaga tuwan-tuwa kasi may seminar po kasi natin rin yung dalawa kong anak. I think this is a youth seminar. And tumawag ako ng kagabihan na yon pag-attend nila. And the good news is, itong aking bunso ng testimony. Itong aking anak na bunso is 13 years old. Ito talaga prayer para sa aking mga anak na makilala kanila. Hindi ko porkita na sila ng pastor, automatic Christian na sila. No, they need to encounter Jesus. No? At yung bagay na yun ay hindi ko po kontrolado. Ang kontrolado ko lang po is ipanalangin sila na one day in their life, ma-encounter nila ang Diyos. You know what? Sa light mga bilin sa kanila, sa mga pangarap ko sa kanila, dito ko talaga ako nagkaroon ng kasiyahan. Parang may nabulot sa puso ko nung narinig ko yung bunso ko ng testimony. Sabi niya, Papa, ganyan. Yung kasagutan ng panalangin ko, tinugon ng Panginoon. Gumawa siya. Yung mga tanong niya raw, nung siya ay grade 6, nasagot daw ko. Kasi po, dumating ko sa point yung anak ko, naglalaslas po yun. Ito po yung nauso kasi doon sa school nila yung mga laslasan moment. At o yung mga imo-imo na yan. Kasama siya po sa mga naglalaslas. Hindi daw malalim, pero kaya nabahala talaga ako. Sabi ko, I am an effective parent sa mga anak ko. Sabi ko, parang, nasa Korea ako, tapos sabi ng miss ko na, alam mo yan, pagalitan mo yan, kasi kung sino-sino yung ginagaya sa buhay. Ako naman talaga, grabe talaga yung pag-alala ko noon. Hanggang sa dumating sa point na pinagalitan ko talaga siya. Sabi ko, anak, kung gagawa ka na ng idol, sabi ko, ng mga iniidolo mga tao, sana yung tao na ako na mayayaman, ang iidolihin mo. Hindi yung mga tao na yan, na kung saan, wala namang katuturan yung ginagawa sa buhay. Kung yan talaga yung napaka. Pero, right after sinabi ko yun, nag-isip din ako, dapat hindi ko sinabi sa anak ko. Kasi bilang isang magulang pa, parang, bakit ganun yung ginagawa niya? And she found out, nung seminar na yun, sabi sa akin, Papa, tulad pala yung kasagutan ng aking mga panalangin. Na nabasa niya sa Bible, which is nababasa naman talaga ang Bible, na ang Diyos pala ay tumutugon sa mga panalangin. Kung baga naging buhay sa kanya bigla yung Word of God, na nung binasa niya sa ng Panginoon, bigla daw nangusap sa kanya at naalis lahat ng mga problema. Sabi ko, talagang lumuluhan talaga ako doon sa usapan namin. Sabi ko, Lord, this is it. Wala pa akong pangarap sa mga anak ko na maging isa silang engineer, doktor, wala akong gano'n na pangarap. Isa lang pangarap sa kanila. Matutunan nilang sumunod sa kalooban ng Diyos. Maging mahusay sila sa buhay. Yan lang yung pangarap ko sa anak ko talaga. Maging matapang sila sa mga hamon ng buhay. Yan yun. Siya niniwala ko, pag ang kanilang inner man or yung kanilang kalooban, handa yan, madali nila matutunan yung mga bagay sa mundo nito. Niniwala ko na madali nilang makikita, tutunan kung ano yung mga bagay na dapat natutunan sa mundo nito. Basta lang, handa yung kanilang buhay. And I'm very happy for that sa aking anak. Kaya, last Sunday, I shared to you about the spiritual warfare war. We need that right now, mga kapatid. Kailangan ang mga anak ng Diyos dapat talaga ay nandoon yung alab ng paglilingkod sa Kanya. Ito kasi yung number 1 na inaalis ng Diablo sa atin. Yung magkaroon ka ng alab sa paglilingkod sa Diyos. Inaalis siya ng Diablo. Kaya nga,
Commercial muna tayo. Ayan, di ba? Sabi ko lang na inalis. Talagang inalis na talaga. Lobat na lobat po yun. So mga kapatid, yun yung mga bagay na patuloy po nating pinapaalala sa inyo sa lahat ng mga Christian na dapat bilang mga anak ng Diyos, may alag tayo ng paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Alag na kung saan talaga naghihiwa o gumigiba ng gawa ng kaaway. Ito yung nais ng Diyos na maranasan natin. So dito po sa Korea, ay tatlo po yung mga kundyang na nabisita ko na since na nandito po ako. Ayan, una-una yung kundyang nila Brother Ace na Brother Richard. At doon ko po first time nakakita lang talaga nabubulo na machine. At alam niyo po ba yung machine na yun is napaka-komplikado yung pagkakagawa pala ng yun yung una kong napansin noon ay napakaraming mga parts sa loob. Grabe, mula sa taas, pati sa ilalim, iba't iba yung mga parts. Sabi ko nga, ang galing na nag-engineer dito. Kailangan kasi synchronize yung mga parts na yun. Kasi isa lang doon ang medyo hindi tumama, ma-align. Yung malaking machine na yun, masisira yun. Tama? Hindi magpa-function ng maayos. Kasi kailangan accurate eh. Accurate yung pagtusok ng karayong, accurate din yung pagbuburda, at accurate siya. So nakita ko, sabi ko, ang galing naman ng naka-invento nito. Then sumunod naman doon sa kila Kuya Ricky. Iba naman yung machine doon. Diba? Anong tawag doon ba sa trabaho mong gano'n? Daimaro, no? Yung parang sakot na gagamba pagpunta. Kita ko nito, galing naman. Napakaraming mga sinulid. No? Mga ako, sa first time, sabi ko napaka-komplikado. Paano ka ginagawa ni Kuya Ricky na ayusin yung mga sinulid na yan? Sa akin napaka-komplikado. And yung machine na yon, ang galing din ng pagkakagawa. Napaka-detalye. Kumbaga, napaka-ayos ng bawat, kumbaga lahat dapat umaayon doon. Pag tumakbo yung machine, dapat naka-function lahat yun. Para yung sinulid ay makagawa siya ng magandang tela. And dalas nga doon kila Ana, kila Mr. Risa, which is the same lang naman kila yung machine. So ba't ito sinasabi mga kapatid itong mga bagay ito? Ang tao naka-invento sa isang machine na kung saan napakahusay at napakaganda, napaka-detalyado at napaka-ayos ang pagkakagawa para lang makapag-create ng isang masterpiece. Di ba? Ibig sabihin, itong machine na ito, nung ginawa ito, may blueprint. Imposibleng wala. Kaya nga, di ba, yung mga machine na yan, saan mo rin mapagawa? Kung saan mo kinuha, di ba? O ka sa mga technician na nag-aral niyan. Yung pwedeng pagawa yan sa bulingan. Kasi hindi nila alam yan. Hindi mo rin pwedeng pagawa niya sa mga nag-tune up ng mga motor. Hindi nila alam yan. Doon mismo sa nakakaintindi ng plano or blueprint ng machine na yan. So mga kapatid, likewise sa ating buhay, ganun din dapat tayo. Tayo po ay nakaplano na ang buhay natin na ayon sa kalooban ng Panginoon. Ayan, meron po tayong slides. At ito po yung gusto kong ibahagi sa inyo about role in God's plan. Alam niyo po ba na meron tayong role sa plano ng Panginoon? Do you have an awareness na ang Panginoong Diyos ang nagplano sa lahat ng bagay sa mundong ito? Lahat. In Genesis chapter 1, God created the heavens and earth. Yun yung plano ng Panginoon. At yung mga succeeding verses, yun po yung kanyang detail. Paano niya ginawa ang sanlibutan. Napakaganda ng plano ng Panginoon. Kaya lagi mo mabasa doon, it was good, it was good, it was good. Ibig sabihin, lahat ng nilikha ng Panginoon, nasiyahan siya. Naging kaayos-ayos at kamangha-mangha. At yung plano na yun, na napakaganda na until now, pinag-aaralan ng mga matitinding mga scientists about the universe, the vastness of the universe, di ba? Sabi nga, from vastness into micro. Mula sa mga naglalaki ng mga galaxy, sa mga pinakamaliit na bahagi ng mundo ito, the microbes, the bacteria, is still studying the beginning of life. Pero ang katotohanan ng kapatid, di mo na kailangan pahirapan ang sarili mo para alamin yung mga bagay na yan.
Isa lang yan sa isang napakaganda at napakalawak na plano ng Diyos. At sa napakaganda, napakalawak na plano ng Diyos na yan, ang tanong, alam niyo mo ba yung role niyo dyan? Did you know your role? Parang sa machine, di ba? Napakaganda ng machine. Yung machine kasi automatic yun eh. Yung role nila, ito yung data sa sinulit, ito yung parang pumapala ganyan para lumabas yung sinulit. Automatic yun eh. And sa atin din naman, God appointed us on His plan para mag-function tayo na nanaayon sa Kanyang kalooban. At ito po yung gusto kong pag-usapan natin sa hapon na ito. Formed by the Creator, recognizing our role in God's plan. Mahalaga na nalalaman natin yung ating role bilang Kanyang mga anak sa sansinukob na ito. Amen po ba? Kasi pag hindi natin alam yung ating role bilang mga anak ng Diyos sa isang napakaganda niyang plano sa mundong ito, the chances are para kang nangangapa sa dinig. Para kang nag-drive na walang pupuntahan. Para kang naglalakad na walang matutunguhan. Your life has become now pointless. Your life become now parang napakalabo ng buhay mo. Kasi nga, hindi mo alam yung role mo sa magandang plano ng Diyos sa mundo ito. At ito yung gusto kong maunawaan natin sa mga oras po ito para patuloy natin sambahin ang Diyos sa ating buhay nang may pagmamahal, nang may init na nagmumula sa ating damdamin na nakasentro sa Kanyang nais. Baka mamaya kasi, yung ginagawa natin sa ngayon ay taliwas pala sa nais ng Diyos na gawin natin. Kung baga, nag-apply ka bilang isang chef. Pero ang ginagawa mo, nag-construction ka. Parang labo yata nun, di ba? Di ba, chef, ang in-apply ko dito? Bakit nag-construction ka ngayon? Di ba, naghahalo ka ng simento, yun yung mga tinitikman mo, wala pa na lasa, di ba, wala ng simento, di ba? Para isang kwento, sabi niya ganyan. Ako yung nagluluto. Sabi niya ganyan, pero sarap na mga niluluto ko, yung titikman. Sabi niya, bakit mo hindi titikman niluluto mo? Eh, paano mo titikman niluluto ko? Espalto, sabi niya ganyan. So, titikman mo, di ba? So, paano mga kapatid, kung hindi mo alam, at hindi mo recognize ang role mo sa plano ng Diyos sa buhay mo, the chances are, your life is gonna be it's either a mess or pointless. So it is important for us as a Christian to recognize the role of God or the plan of God in our life. Amen po ba? Napakahalaga na ma-recognize natin, malaman natin, maintindihan natin yung role natin bilang mga anak niya sa napakalaki at napagandang pangako ng Diyos o plano ng Diyos sa sanlibutan nito. In Jeremiah chapter 1, verse 5, saan yung pag-usapan natin? No? Mabasa po natin kung paano ang Panginoon ipinakita niya kay Jeremias yung kanyang role bilang kanyang propeta sa bansang Israel. Are you there? Jeremiah chapter 1, verse 5. Okay, let me read. Alam mo ito din. NIV, sabi dito, before I formed you, in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Panginoon, maraming salamat ang iyong salita, aming binasa ngayon, aming pag-inilayan. Nawa Panginoon ay bigay po sa amin ng karunungan, bagong revelasyon, paano po kami nagkikilos na naayon po sa iyong plano sa aming buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kaya sa mga oras po ito, aking pong i-present sa inyo, as I present to you the acronym CARE,
C-A-R-E. It may help us individually to understand that our talents and abilities that God given are meant to be used to serve Him and to honor Him. Okay, so ulitin ko po. Meron po akong acronym dito para matuklasan natin ano ba dapat yung ating gagawin para na maunawaan natin yung plano ng Diyos sa ating buhay. At that is lies in acronym, the word care. God's plan for us is to care for us. Amen ba? At ito yung nais kong ipamahagi o ibahagi sa oras pong ito. Na after this, na ma-share ko sa inyo, nawa ay maintindihan natin na yung ating abilidad, na yung ating katalinuhan, kagalingan, na ibinigay ng Panginoon, ay dapat ito ay nagagamit para paglingkuran siya at purihin siya. God give us abilities and talent. Ang purpose is para paglingkuran siya at sambahin siya. Kasi bakit? Meron kang role sa plano ng Diyos. Amen ba? And sometimes, sa iba natin ginagamit yung mga talino natin at yung kahusayan natin. Ito na yung oras mga kapatid para maintindihan natin na lahat ng meron tayo ay dapat nagagamit para sa paglilingkod at para sa patuloy na pagbibigay ng dangal sa ating Diyos na buhay. So una po, para maintindihan po natin yung role natin sa ating ng Diyos sa ating buhay, in order for us to understand and recognize the role of God, the role of our role in God's plan is, number one, we need to understand that to comprehend God's foreknowledge. Para maintindihan natin, Lord, ano ba talaga yung role ko sa plano mo? Sa napakagandang plano mo sa sanlibutan ito. Isa dapat na maintindihan natin, we need to comprehend God's foreknowledge. Ano ba yung foreknowledge, Pastor? Para bang malalim yata yan. Sabi kay Jeremiah chapter 1 verse 5, the word before. Di ba? Sabi doon, before I formed you. Kita mo doon? Bago pa ipanganak si Jeremias, kung ipagbuntis ng kanyang nanay, sabi ng Lord, bago pa yan. Alam ko na. Inappoint na tabi ng propeta ng bansang ito. Ibig sabihin, God exists before Jeremiah's form as a baby sa tiyan ng kanyang nanay. So, ano ba yung foreknowledge of God? God's foreknowledge is an understanding of divine attributes by which God knows everything that will happen in the future. Isa po yan sa mga katuruan ng mga Kristyanismo na ang foreknowledge ay ibig sabihin ay alam ng Diyos ang lahat ng bagay at alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Yan ibig sabihin ng foreknowledge. God knows the past, the present, and the future. Ang tawag dyan is God's foreknowledge. Ito po yung word niya para mas maintindihan natin. Yung word na omniscient. Ano ba yung ibig sabihin ng omniscient? God's foreknowledge is part of His omniscient, meaning He knows all things, past, present, and future. This knowledge is comprehensive and perfect as part of God's attribute. Diba kanina dun sa praise and worship team, pinag-uusapan namin kanina, yung about kay Jacob. Ano sinabi ng Diyos kay Jacob? As Abraham, I swear. Diba sabi doon, I swear to you this land. So, sinasabi ng Panginoon na nangusap kay Abraham na magiging ama ng mga maraming bansa. Ngayon, sa anak niya kay Jacob, binanggit ulit ng Diyos. God repeat His promise to Abraham, to Jacob. Ibig sabihin, parang isinasabi mo rin ng Diyos yung pagpapala na natanggap ni Abraham mula uli kay Jacob. Hindi nagbabago ang Panginoon yung kanyang pangako. So nakita natin yun. Yun ang tawag na foreknowledge of God. Alam na ng Diyos ang mangyayari sa ating buhay. Ngayon, ano ba yung kahalagahan, Pastor, na maintindihan natin? Lord, alam mo na pala lahat ng bagay sa mundo ito. Ang tanong, naiintindihan mo ba yung nais ng Panginoon sa buhay mo?
If God is knew everything, alam niya na yung nakaraan mo, maging patutunguhan mo, kung alam na ng Panginoon yan, ang tanong mo sa iyo, handa ka ba magtiwala sa Diyos? Di ba, minsan, sumasakay tayo ng mga bus, hindi mo kilala yung driver eh. Immediately, titiwala tayo sa mga driver na yun na their expertise ay hindi ibabangga yung bus at walang mangyayaring disgrasya. Di ba, mas more dapat ang Panginoon natin? Nakilala niya, alam niya ang bilang ng ating buhok. Kaya, ano ba yung kahalagahan na malaman natin na ang Diyos pala ay He knows the past of our life, the present of our life, and even the future of this world. Ano ba yung kahalagahan na malaman natin ito? Number one is, it enhances our relationship to God. Sabihin, mas napapaganda, mas napapalalim, mas napapayabong yung ating relasyon sa Panginoon pag alam natin at tinatanggap natin at naunawa natin na yung Diyos ng nakaraan, ng ngayon, at yung future ay ito yung Diyos na ating sinasamba ngayon. It gives us an enhancement in our relationship to God. A deeper worship. Understanding God's foreknowledge can lead to a deeper sense of awe and reverence in worship as believers contemplate in His infinite knowledge and wisdom. So, napakasarap na, Lord, grabe ka pala. Kaya ako nandito because your infinite wisdom and knowledge in creating me, in creating of this world. And through that, it leads you into a deeper sense of worship. Dapat talaga purihin ang Panginoon. Amen ba? Dapat talaga siyang pasalamatan. Kasi bakit? Siya ang lumikha ng lahat ng nasa mundong ibabaw na ito. Ibig sabihin, wala tayong pag-aari. Amen ba? Lahat ng meron tayo ngayon ay sadyang hiram lang yan sa Diyos. At kung naiintindihan mo yung mga bagay na yan naman ang magbibigay lalo sa iyo ng isang malalim, na mas malalim na uri ng pagsamba at paglapit sa Diyos. At dahil dyan, mas nag-grow ang iyong relationship sa ating Diyos na buhay. Mas nabibigyan mo siya ng mas mataas na parangal at respeto sa buhay mo. Kasi bakit? Ang Diyos pala na ang sinasamba ay ang Diyos pala ng may-ari ng langit at ng lupa. Ako ngayon bilang isa niyang nilalang, ang namagapiti ko sa sambahin sa araw-araw ng aking buhay. What is the reason? Kaya natama ang Proverbs chapter 14 eh. The fool says in his heart, there is no God. Pag sinasabi pala natin na walang Diyos, ibig sabihin, parang sinasabi mo na, ayoko ng accountability. At ayoko rin ng responsibility. Kaya maraming mga tao, ayaw pumunta ng church. Bakit? Ayaw silang maintindihan yung plano ng Diyos sa buhay nila. Kasi bakit mas gusto nilang gawin kung ano yung plano nila sa kanilang buhay. So we need to comprehend God's foreknowledge. At dahil dyan, ang kahalagaan yan, pag naunawaan natin na ito pala yung foreknowledge ng Panginoon, it enhance our relationship to God and strengthen the faith and trust to God. Kung naiintindihan natin na ang Diyos pala ay alam niya yung mga bagay sa buhay natin, ibig sabihin, pag dumating ang problema, alam mo na lalapitan mo. Lord, yung problema ko ngayon, alam ko meron kang solusyon. Kasi bakit? Walang problema na hindi pwede lutasin ng ating Diyos. At dahil dyan, mas lumalalim ngayon yung pananampalataya mo sa Panginoon. Mas lumalalim ngayon yung relasyon mo sa Kanya. And the good thing is, the deeper or the closer you are to God, the blessed you are. Amen ba? Kasi bakit, di ba, meron tayong kasabihan na dumikit lang tayo sa mga may pagpapala. Sa tao ba didikit? Kay Lord ka na dumikit. Nasa Kanya lahat. So, napakahalaga na
recognize natin yung ating role bilang kanyang nilalang sa mundo ito. At para ma-recognize yan, we need to understand the foreknowledge of God. So strengthening faith and trust in God, yun yung isang bagay na nagbibigay sa atin ng mas malalim na pananampalataya pag-iwas sa Panginoon once we understand God's foreknowledge na ikaw ay in-appoint na ng Panginoon prior ka pa lang dito. You know mga kapatid, bago pa tayo nagsama-sama dito, naniniwala ba kayo? Na bago tayo dumating ng Korea, ito talaga yung plano ng Panginoon na tayo ay magsama-sama sa lugar na ito. Do you agree with that? Yes. Di ba? Kung baga, kung tutuusin, sino lang ba din talaga yung totoong magkakamag-anak? Diba? Si Kuya Ricky, tsaka si Ate Malu. Sino pa? Si Ate Yoli, tsaka si Makmak. Michelle Jepay, di ba? Pero karamihan sa atin, in a biological sense, hindi tayo magkakakilala, magkakadugto. Siguro, iisang dugo natin, Pilipino. Di ba? Pero technically speaking, talaga tayo magkakapamilya. Bakit tayo nandito ngayon? Why we are here? Nagkataon ba? Nandito kayo? Nagkataon ba na yung paa nyo? Lumiko dito sa PCPC? Nagkataon ba na kayo ay napadpad lang dito? No! I believe, in-appoint ito ng Diyos para sa panahon ngayon. Amen ba? Para maunawaan natin yung ating role bilang kanyang nilalang. Napakabuti ng Panginoon. Yung maunawaan mo yung gagawin mo sa buhay, isang napaka-iliwanas yan. Na, kumaga, na blessing sa atin. If you know what you are doing, ibig sabihin yung buhay mo hindi komplikado. Kasi bakit? Alam mo kung anong ginagawa mo. Pero kung hindi mo alam ang ginagawa mo sa araw-araw, nandiyan yung stress, nandiyan na yung parang nalilito ka na, ano ba talaga ang tama at mali. Kasi nga bakit hindi mo alam na ginagawa mo. Ibig din sa mag-asawa. Kailangan sa buhay mag-asawa, alam ng babae ang kanyang role at alam din ng lalaki ang kanyang role. Pag hindi nila alam yan at nagkakaroon ng overlapping, magot na lang kayo, time welcome yung lalaki ang kapadete. Hindi maganda, di ba? Women created by God to be a nurturer. So kailangan alam din ng mag-asawa yung kanilang role sa kanilang pamilya. The same sa ating Diyos. The same sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. At hindi lang dapat natin alam yung pagkatawag sa Panginoon, yung ating role, dapat alam din natin kung paano tayo maki-ayon doon sa plano ng Panginoon. You know also how to ride on God's plan. Alam mo na ikaw ay bahagi ng plano ng Panginoon. Dapat alam mo yung sundan yung plano ng Panginoon. Para nga yung mga machine kanina, di ba? Sabi ko sa inyo, yung mga machine na nakita ko sa kila Richard, sa kila Angel, synchronize lahat yun. Once na umandar yung makina, synchronize yun. Nasa timing yun. Nabibilisan ba yun, Kuya Ricky, yung machine yun? O, di ba? Pwede mo kumbaga, pwede mo pabilisan, pero bibilis man siya, nasa timing pa rin lahat. Hindi siya masisira. The same sa atin. So dapat, kung alam mo na role mo kay Lord, pangalawa, alam mong tumiming doon sa plano ng Diyos sa buhay mo. Amen ba? Amen. Kasi ba, pag hindi ka naka-timing, anong tawag yan? Wrong timing. Wrong timing ka naman, kung kailan wala akong dahil tsaka mangungutang. Diba? Kaya ganun pa minsan, di ba? Ay, wrong timing ka naman kasi kinaibahay ko na yung pera ko, di ba? Yung masaklap, ang tawag yan, wrong timing. Okay? Ngayon, alam niyo nang mag-wrong timing sa mga lumalapit sa inyo, sa nangungumusta sa inyo, di ba? Kumusta pala sa inyo? Ay, wrong timing ka! Di ba? Diba? Ay, may word kami kayo, di ba? Kumusta pala? Pare, kumusta? Ay, wrong timing ka, pare, mati, di ba? Kumusta po? Kumusta pala? Parang may foreknowledge ka na. So mga kapatid, napakahalaga na maintindihan natin yung word na foreknowledge is one of the attributes of our God. Na alam niya ang nakaraan, alam niya ang kasalukuyan, at alam niya rin ang hinaharap. Yan yung Diyos na ating sinasamba.
Yan yung Diyos na ating nilalamitan. Kaya, wala bang problema, hindi pwedeng malutas. Pag meron kang tatay na all-knowing. Ano ba nga yung bumabagabaw sa'yo? Ano ba yung nagpapahina ng pananampalataya mo? Ano ba yung nagpapatabang ng iyong relasyon sa Panginoon? Kung alam mo ang ama mo, ay lahat ng bagay naman ay kaya niyang solusyonan. It's time for you to align yourself with timing. Para mas maranasan natin yung biyaya ng Panginoon. So hindi lang natapos na alamin natin dapat yung foreknowledge, that we comprehend the foreknowledge of God. But the second is, we need to accept God's sanctification. Ano yung pastor? Sanctification. Okay, this is a religious word. Allow me to explain to you. In verse 5 said, ano sabi doon? Before you were born, sabi doon, I set you apart. Bago pa kayo pumunta ng Korea, sinasabi na ng Panginoon, God already set apart you to become part of His body, which is KCP Filipino Church. Na-set apart ka na. Yun po yung ibig sabihin ng sanctification. You are setting apart for God's purpose. Being set apart by God is a unique way and is a holy purpose of life. Si Manny Pacquiao, alam po natin, wala pong Pilipinong hindi nakakilala kay Manny Pacquiao. Maliban na lang yung mga bagong anak ngayon. At yung mga siguro below 7 years old, di ba? Lahat tayo, kailan po natin si Manny Pacquiao bilang isang pambansang kamao. Di ba? You know what? Manny Pacquiao is a common person lang naman siya. Ano yung meron siya? He is set apart because of his sports. Na pag nagsimula siya ng training, hindi mo siya pwedeng basta-basta kausapin. Hindi mo siya basta-basta puntahan. Kasi bakit? Strict yun pa ng training si Manny Pacquiao. Yung mga 6 months training, exclusive yun, na yung training team lang at some of the family of Manny Pacquiao ang pwede na pumunta sa kanya bumisita. Pero tayo ng mga karinawang tao, basta pupunta ako, no. Bawal yun. And one event ng training niya, ako po ay nakasaksi sa training ni Manny Pacquiao sa Baguio po yun, sa Puwisan. Nakapasok po ako through yung artista kasi talento yung edad ng artista. Yung tatay niya doon sa palabas niyang Komando ba yun? O anak ng Komando ni Manny Pacquiao. Kung napanood niyo po yun, meron siyang movie. Nalimutan ko yung pangalan artista po yun kasi yan ay malapit sa mga pastor. So yung isang kabihong pastor, niyaya niya ako para i-meet itong artista nito. Tapos siya yung nag-usher sa amin doon sa mismo sa ring ni Manny Pacquiao. At grabe talaga yung shadow boxing niya talaga pag nakita ko. Parang hindi mo napapasin yung kamay niya kasi sobrang bilis. Nung sa TV lang kasi parang ganoon lang siya, parang naglaro. Pero iba talaga pag sa personal mong nakita yung shadow boxing niya. Parang feeling ko may mga hangin pang dumadampi sa mga sa dito. Sa lakas at bilis ng kamay ng ating pambansang ako, si Manny Pacquiao. So Manny Pacquiao, pag meron po siyang laban, hindi siya pwedeng gambalain. Why? Because his intended training and the training has a purpose. Ganun din tayo mga kapatid. Tinawag tayo ng Diyos, God set apart us. Tinitrain niya tayo ngayon dito, kaya kayo nandiyan, nakikinig kayo ngayon. Nagbabasa kayo ng Bible, pray tayo every Saturday. Part yan ng training natin sa Panginoon. Para sa mga sumusunod pang laban ng ating buhay, mas maging handa po tayo. Kaya nga dapat lahat tayo nag-pray every Saturday kung kaya niyong gawin ng parang come in this place. Kasi bakit? Part yan ng training natin. Ayaw ng Panginoon kasi ng kanyang mga anak, isla lamya-lamya. Isang pitik lang ng kaaway, isa lang problema ng kaaway binigay sa kanyang anak, wala na. Laylay na yung ulo. Anong Diyos niya? Gusto ng Panginoon, lumalaban tayo. Kaya nga yung word kanya fighting. Narinig ko yung word na fighting. Fighting lang. Totoo yun. Kasi bakit? Meron tayong Diyos na makapangyarihan. Meron tayong Ama na alam niya ang lahat ng bagay. So before the creation of this world, sabi ng Diyos kay Jeremiah, I set you apart. Ibig sabihin, meron ka ng role sa mundong ito bago pa lang likhain ang sanlibutan mundo. The same with us. Bago pa tayo makakilala sa Panginoon, meron ka ng role na nakaatang sa Diyos.
sa napakagandang plano ng Panginoon sa ating buhay, sa isang hindi lirit-lirit na plano ng Diyos sa ating buhay, bago po mangyari ito, sinet apart na ng Panginoon na kailangan natin gampanan yung role na yan. Sabi sa Timothy, chapter 1, verse 4, sabi doon, for physical training is some of value, but godliness has value of all things, holding promise to both present life and the life to come. Ayan. Kung tayo ay nag-train na or nag-work out physically, maganda yan kasi it makes you strong, no? It gives you more adrenaline sa sarili mo, no? Mas gumaganda yung resistensya mo, mas nagiging healthy ka. That is good. Pero tandaan natin, wala tayong sickness proof. Sooner or later, kahit anong gym mo dyan, anong supplement mo dyan, magkakasakit ka pa rin. Pero, it's good that you have a calisthenic works in your life. Mahalaga rin yan, kasi mahirap naman yung hindi ka gumagalaw. Baka ma-stroke ka naman. So, kailangan may stretching, lahat. Pero sabi ng Bible, hindi mas mahalaga yung mag-train tayo in godliness, sabi ng Apostle Paul. Kasi bakit? Hindi ka lang hinahanda sa kasalukuyang buhay, kundi even sa buhay na parating pa. Means when God give you an opportunity, you already prepared to do it. Baka marami ng opportunity ibinigay ng Diyos sa atin, hindi mo lang nakikita. Kasi bakit? Hindi ka kasi handa. We need to train ourselves in order for us to be prepared sa mga blessing pa, sa mga opportunity pa na ibibigay ng Diyos sa buhay natin. Naniniwala ko napakabuti ng Panginoon at hindi siya nagpapabaya sa kanyang mga anak. Minsan lang, kulang lang tayo sa training. Sabi mo sa iyong katabi, mag-training ka na. Ayan, mag-training ka na! Ayun. Para magpalay ka ng Panginoon. We need to be prepared, mga kapatid. We need to shape our spiritual life. Kung gusto mo maging sexy ka sa physical, dapat ganun din sa spiritual. Dapat talagang nandoon din yung kagandahan ng spiritual body mo. Para pag may binigay sa iyo ng Panginoon, pinagawa sa iyo ng Panginoon, magagawa mo. Magagampanan mo. Kasi ang Panginoon, kada may gagawin ka at nagagawa mo, ang kapalit niyan, magpapala. Hindi papayag ng Diyos na wala siyang papapala sa mga anak na tumutupad sa kanyang role. Amen ba? Baka ito na yung kulang ng buhay natin, mga kapatid. I think baka ito na yung susi ng buhay natin. Kaya from now on, decide na mag-train tayo spiritually. Godliness has value of all things, holding promise to both present life and the life to come. Hindi lang yan. 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17, sabi doon, all scriptures, sabi na ganyan, scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and the last is training in righteousness. Ano yung reason? So that the man of God may be thoroughly equipped for every work na hinanda ng Panginoon sa kanya. Yan ang ibig sabihin ng sanctification. Sanctification, it is a place in which God training you, discipline you. Kasada ako eh. Di ba? Marami na tayong commercial, ganyan, no? Ano ba yun? Sunod tayo. Ayan. So, pag tayo ay sinasabihan magbasa ng Bible, magbasa tayo. Kasi bakit? Part yan ng training. Pag sinasabi, mag-pray tayo, pag sinasabi ng gawain natin, the body of Christ, kung saan nakakilang tayo, pag nag-declare yan ng prayer meeting, fasting, reading the Bible, gawin po natin. Kasi bakit? Part yan ng training natin. Bakit? Para mas maihanda tayo sa buhay pang dumarating. Kasi pag may training ka ngayon, ibig sabihin, mababago ang
ang course ng buhay mo. Kasi kung wala kang training ngayon, ibig sabihin, kung ano yung alam mo ngayon, at nagpatuloy yan, 5 years from now, yun pa rin ikaw. Kasi nga hindi ka nag-training. Di ba yung mga dating mga hindi naman doktor, tapos right after na kanilang 10 years of training, paglabas nila, kagalang-galang na sila. Di ba? Ay, doktor na yan eh. Kasi bakit? Nag-training sila. Di ba? Pag tayo nakakamit ng mga taong professional, tumataas yung ating respeto sa kanila. Kasi bakit? Because of the training na natin nila sa buhay. Ay, nilibas na basta na yan kasi nag-training na yan. Doktor na yan, engineer na yan, accountant na yan. The same with us. How much more sa Panginoon if we train ourselves to become more spiritual ready? Di how much more yung mga promotion ng Diyos sa buhay natin. Amen ba? Bakit mo na lang yung susi sa buhay natin? Kailangan natin gawin para ma-promote na tayo ng Panginoon. Gusto ko sana i-promote na nila, kaso nga lang baka hindi mo makaya yung labanan sa next level. Kaya, dito ka rin ulit. Hindi ka lang nabati, iyak ka na. Kasi bakit? Yan ka eh. Hindi ka kasi train. Kaya pag nasabihan, gatampo ka, kasi bakit? Yan na kasi. Hindi mo i-train yung sarili mo na yung mga paalala sa'yo, ay yung mga rebuke sa'yo, ay hindi personal yan. Pinapaalahanan ka yan. Kaya kung hindi pa nababago yung ganyan, aspeto mo bilang isang Kristiyano, ibig sabihin, you are still on your level. Tama ba? Pero kung yung sabi na sinabihan mo, alam mo mali yan. At kung may tiniyakap ka, ibig sabihin, mature niyang tinanggap yung mga rebuke. Salamat. Kasi bakit? Binigyan mo ako ng isang paalaala para mas makita ko ang sarili. Diba sabi nga, a wise man, when you rebuke a wise man, he become more wiser. Yung rebuke mo, sinasabihan mo, kung saan mo minsan, pastor, minsan ka na. Buhay ko to. That's immature way if you're a Christian. Learn to accept feedback. Huwag tayong matakot na sabihan tayo yung mga bagay na hindi maganda sa akin. Kung kayo may nakita sa akin, approach me in a private place, pastor, alam mo, kailangan ka maging ganyan. Appreciate ko yung mga I want something for that. Para makita ko na dapat ko palang gawin ito, dapat ko palang pang iba sa sarili ko. Pero yung puro na lang papuri, mahirap kasi puro lang, alam mo talaga, napakagaling mo talaga, alam mo, ikaw na yung pinaka-ano, ako mahirap yung mga kapatid. Sabihin, wala ka ng improvement pa ganyan. It's better to hear feedbacks from you that you need to improve than those compliments na hindi naman pa makapagbibigay sa'yo ng growth. Kaya ngayon, learn to accept feedback with maturity. Lalo kung yung nagpapaalala sa'yo, isang anak ng Diyos, isang mature Christian, nakinig tayo. Or ang Bible, nabasa mo sa Bible, makinig po tayo mga kapatid. Huwag tayo paladamdam. Ha? Huwag tayong dramatista kasi hindi mo tayo artista. Pag sinagsabihan tayo, huwag tayo puro drama. Kaya nga dapat, minsan maganda tayo manood ng mga karto-karto na yan. Buhay natin, nagiging madrama na rin eh. Di ba? Dapat, pag tayo na-review or pagsabihan, hanapin natin. Salamat kapatid, salamat Lord, salamat sa Bible at nireview ako sa aking ginawang mali. And accept with humility. Dahil doon, you're a mature Christian. At dahil dyan, mas nakikita mo tuloy ang nais ng Diyos sa buhay mo. Dahil totoo lang, that God's process for you to be sanctified. Amen ba? Amen. Talagang nga nasa proseso ng Panginoon. Di ba sabi nga sa Bible, iron sharpened? Ay, sino ba mapapaalala kung hindi yung mga kapatid kapatid? Ipaglabas mo naman sa church nito, ano mapapaalala sa iyo? Na ikaw'y manalangin, ikaw'y magbasa ng Bible, sa mga, ano nyo ba, sa mga kundyang nyo ba? Kung di Kristiyano kasama ninyo, pinapalahanan ka ba? Declaration, nakasala ba ng Bible? Wala naman, di ba? Saan kayo napapaalahanan? Pag kayo nakakasama ng isang Kristiyano,
Kristiyano, kaya nakakakita ng itong gathering. Nasabihan kayo. Ano ba yung masama niya? Kaya mga nasa praise and worship team, dapat sa loob ng isang lingwa activity, dapat, ano na yan 14 chapters na dapat yung binabasa nila. Bakit? Training kasi. Diba, Chad? Nagbubuhat si Richard ngayon. Ano, parang Arnold na yung kamay ni Richard eh. Baraso ni Richard eh. Diba? Oh. Lumalaki ba yung baraso ni Richard? Kung binubuhat yan, nasa ano lang? Nasa 1 kilo. Diba? Hindi ah. Malamang, nag-shape to better na si Richard eh. Oh. Yun ang training. Ito lumalaki ang muscle pag na-stress eh. Kaya dapat, kung sinabi ni Ate, may praise and worship this week, kailangan maka 10 chapters tayo. Walang amal. At parang hirap na hirap tayo pa, hindi parang grabe naman kasi 10 chapters naman. Parang actually, si Lord parang inaangalan niya pag ganyan eh. Hindi naman si Kathy kasi siya lang naman yung na-in-charge para paalahanan kayo eh. O sige, get the challenge, 10 chapters per week. Dapat ganun kasi bakit training nga eh mga kapatid. Training. Alam niyo ba ang isang sniper? Ang training ng isang sniper, hindi humihinga yan ng 2 minuto at maaari. He hold his breath. Kasi pag huminga siya, babago yung ano eh, yung tatamaan niya eh. Kaya dapat hindi humihinga. Ang tingin mo lang, hindi dapat yung parang buntong hininga na, hindi ka noon. Unti-unti mong nilalabas yung hangin mo. Training nila yan. Para talaga mapuntirya mo talaga yung target mo. Kung hinga ka ng hinga, di wala rin. Di ba? Hilo ka. Di ba? Ibig sabihin kalawang ang tatamaan, ikaw ang tatamaan. Kaya yung mga trainer, sniper talaga na nakatiwarik sila. Una sila eh, pumuntirya. Kasi bakit? Para mapirmis yung katawan. Para pag gera na, makakaligtas ng buhay. The sniper, siya po yung nasa likod ng mga kampi niya para asintahin yung mga kalaban sa harap. Overing nila yun. Paano kung boko yung sniper? Rebelde tatamaan, bakal tinamaan. Di wala, di ba? Nagula-pula yung mission. Kailangan ng training. Para maging maayos. The same with us as a Christian, as God's people. We need training. Amen po ba? Amen. Nataka ba kayo bakit 40 years bago nakapasok ang mga Israelites sa Promised Land? Anong kulang? Training. Kaya pag sinabi natin alas 2 kung isimula, pumunta kayo ng 1:30 o kaya alauna. Hindi mo kailangan 5 minutes at saka ka. Kung pumunta dito, anong klaseng training yan? Sino pa nakapag-CAD noon? Ayan, yan. Ha? Diba? Doon pa lang. Schools pa lang yan, diba? Stricto na, diba? Kasi bakit training yan eh? You need to be disciplined. Kailangan tiger lock lagi, 45 degrees. Oh. Tapos, dapat alerto ka doon sa sinabi ng, ng komando, pag sinabi niyang, taas ang paa. Tapos mo dapat, di ba? Pag hindi nakataas sa'yo, punishment ka eh. Baby for company. Oh. Wala pa yun sa totoong magiging isang sundalo. Yung installation nga, nag-training bilang isang sundalo. Napakahirap training camp. Meron dyan, may dalang baril para takbuhin ng ilang oras. Bago pastor ang laban ng baril, takbuhan? Hindi, part ng training mo yun. Hindi naman takbuhan ng magiging isang sundalo eh. Pinapatag ang stamina mo. The same with our spirituality. The same we as a Christian. We need to accept training. Amen ba? Kasi bakit? Para mas mahanda tayo sa kinabukasan pang buhay at pagpapala na nais ng Diyos sa ating buhay. And the third is, the letter R is responding to God's appointment. Sabi doon, I appoint you as a prophet to the nation. Kaya itong Jeremiah chapter 1 verse 5 nito, ito ay sumasaklaw sa buong sulat ni Jeremias.
Bakit nagkaroon ng mga propesiya sa mga iba't ibang bansa sa Israel? Ito po yung pinagmulan niya. Naintindihan ni Jeremiah, si Jeremiah, bilang isang propeta ng Panginoon na kailangan niyang gawin ito. At Jeremiah needs to respond because God appointing him to become the prophet not just of Israel but to many nations. Ano ba ang propeta ng panahon na yun? What is prophet during that time? Kapag nila naiintindihan ang propeta ng panahon na yun? Prophet is the mouthpiece of God. Ibig sabihin, kung may papasabi ang Panginoon ng panahon na yun, pinapadaan sa mga propeta. Since everything originates from God to make this world, it means we have a place or a specific task or work to fulfill in this world. Dahil kung ang Panginoon lahat pala ay ginawa niya ang buong sanlibutan ito, ang buong universe ginawa ng Panginoon, ibig sabihin, meron kang pwesto pala sa mundong ito. Amen ba? Hindi yung wala kang pwesto. Meron kang lugar sa mundong ito. Kaya kung sabihin sa sarili mo na, wala na nagmamahal sa akin, parang lahat na lang, discourage mo sa buhay ko. No! God is appointed you sa mundong ito. In Ephesians chapter 2 verse 10, sabi doon, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works. Pag sinabi mo kasing responding, anong ibig sabihin niya? Pag may sunog, sino yung responde? Bombero, di ba? Malabo naman, pulis. Huwag kami pulis. Babarilin yung apoy, di ba? So may mga proper respondent. Pag may mga disgrasya naman, ano yung nag-responde, di ba? Mga medical team. Pag mayroon namang mga mga threat ng bombing, ano yung mga nag-responde? Mga SWAT team, mga specialized personalities, no? Ng mga police, hindi basta-basta police, kundi SWAT team. Kasi sila yung mga may training paano i-defuse ang bomba. Sila yung mga may training paano kunin yung bomba na hindi sumasabog. So the same with us. Because of God's mercy and grace, inappoint tayo ng Panginoon sa Kanyang kaharian para tayo magtrabaho at gawin yung nais ng Diyos sa buhay natin. And we need to respond on that appointment. Di ba sa Korea, parang ang mga Koreano, pag nakipagkasundo at ikasumipot, napakalaki pa lang sa kanila yun. Parang wala kang kwentang tao, parang ganun pala, no? Dating sa kanila. Kasi pa ng mga Pilipino, sige, punta ako. May mag-text, ay, malilate. Kaya, 5 minutes, ay, di ba lang makakapunta kasi umulan. Di ba? Ganda ng mga Pilipino eh. Ito na sabihin na ayaw. Dahil pang mga rason. So pag tayo ay inappoint ng Panginoon, let us respond to our appointment to God. And the Bible tells us that we are ambassadors of heaven. Ibig sabihin ng ambassador sa 2 Corinthians chapter 5, verse 20 said, we are therefore Christ's ambassadors, as though God we are making His appeal through us. Pag sinabi mong ambassador, anong ibig sabihin niyan? When you say ambassador of the Philippines, you are representing the Philippines. If you say mong ambassador ka ng Korea, you are representing South Korea. Eh sinabi ng Bible, we are Christ's ambassador. Ibig sabihin, anong tinutukoy nito? We are, we are representing heaven. We are representing God's kingdom. Kaya talaga mag-training talaga tayo para mas na-represent natin ang kaharian ng Panginoon na naayon sa kanyang nais. Si Kuya Andy kanina, tuwa siya, nagagalak siya ng kanyang anak. Nagsisimba na. The same with me, Kuya. Sino ba namang ama na hindi
magalak na magsimbang anak mo. Ibig sabihin, umpisa nang kumikiyara ng Diyos. As we to pray. Sa ating mga relatives, mga pamilya na wala ka sa Panginoon, huwag po tayo magsawang manalangin sa kanila. Habang tayo nag-pray, that's part of our training. Ay may, nag-pray ka na, mayroon pa nangyayari at na-train ka pa. So double purpose. Hitting two birds in one stone. So responding to God's appointment means taking responsibility to the task that God entrusted us. Okay, huwag tayong lumayo. Sa ating gawain na lang. Tayo sa PCPC Filipino Church. Tayo tinalaga ng Panginoon, number 1, para supportahan kung gawain natin ito sa atin. Dapat, primary na yon sa ating buhay. Habang tayo nandito sa basang Purito. Why? Because God appointed us na maging supportive sa gawain ng Panginoon. Ano ba gagawin? Para mas lalo lumakas pa itong ating gawain at makapag-ahay pa tayo ng maraming kaluluwa. Na itong ating gawain ay maging isang arm of God's righteousness to influence other people to become also part of His kingdom. Yun yung ating layunin eh. Kaya meron tayong mission, tsaka vision, and core values. Ang kailangan lang is we need to be responsible to God's appointed ibinigay sa atin. And the good thing is, because God has appointed you, no one can change you. Hindi pwede alisin ka dyan, unless ang Diyos ang mag-alis mismo sa'yo. Since it was God who appointed us, no one can take away unless God Himself chooses to revoke you. Kaya kung pinagpala ka ng Panginoon, walang pwede mag-alis niya. Kaya mga kapatid, be faithful to our walk in God. Because God is appointing us to be part of His kingdom. So hindi lang po nakatapos doon sa appointing, and the last is embracing God's development. Ano ibig sabihin niyan? Sabi sa verse 5, I formed you in the womb. It is important that we need to understand God's role in creating the whole world. So kailangan maintindihan natin yung ating role sa paglikha ng Panginoon sa sanglibutan ito. God's role in creation is to give an order and design. Ito yung kahalagahan, bakit natin maintindihan yung role ng Panginoon sa mundong ito. Because God is the one to give order and design, because everything is originates in Him. Ibig sabihin mga kapatid, noong ang Diyos ay lumikha ng sanlibutan, isiniayos niya ang lahat ng bagay. Diba doon sa Genesis chapter 1, hindi naman binigla ng Panginoon na in a blink of His speech, nandun na lahat. Hindi, diba? Isa-isa eh. Sabihin, makita mo, si Lord, napaka-ano niya, napaka-organize niya. Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5, and Day 6, lumabas yung kanyang mga minamahal na mo. At sinabi niya kay Eva at Adan, yung role nila. Diba? Ano yung role nila? Pangalagaan ang nilikha ng Panginoon. That's the role. Pangalawa is be fruitful. Kaya, kung napanood niyo po yung nakaraang isang speech, isang ng isang pastor, naku po, napakalaki pong pagkakamali yung kanyang binanggit. Na hindi raw bunga yung kinain ni Eva at Adan. Kinain ni Eva doon sa Garden of Eden. Eh, wala kung napanood po ninyo yun. Hindi raw bunga kung itlog. Ayun na. Manliligaw po yung mga ganun mga katotohanan. Wala po yung ganyan sa Bible. So we need to embrace God's development. Kailangan maintindihan natin yung role ng Panginoon o ng Diyos sa paglikha ng sanlibutan. God's role is, number 1, is to sustain His creation.
nung nilikha niya ang tao at bigyan ng buhay, sinustain niya yung buhay na yan. Ibig sabihin, naglagay ang Diyos ng hangin. Kasi hindi makakahinga sa nilikha pag walang hangin. Tama ba? Naglagay siya ng hangin. Naglagay siya ng tubig para pag nauhaw yung kanyang kawangis, ay iinom ng tubig. Naglagay ang Diyos ng pagkain para pag nagutom yung kanyang nilikha, ay makakain siya. So, nasustain yung buhay. Until now, buhay tayo, bukas. Kung di ba daw ng Panginoon, buhay pa rin tayo. Eh, ba? Kasi bakit sinustain itong buhay na meron tayo? He is the sustainer of life. Yan yung parte ng Diyos sa atin. Na masustain ka niya. At hindi lang yan. Even yung salvation mo, binigyan niya ng solusyon. So God sustain us physically and even spiritually. At patuloy niya po itong sinusustain hanggang sa kanyang pagbalik. So embracing God's development means actively participating in spiritual and personal growth that God orchestrates in your life. Kaya dapat makipag-participate tayo sa layunin ng Panginoon. Amen ba? Sino rito yung minsan is hindi na isali sa isang grupo? Akala mo kasali kayo pala hindi ka kasali. Anong feeling mo? Diba? Yung tsapuera ka, diba? Sila sa mga bata, diba? Di ko sinali, diba? Masakit yun, diba? Ang Panginoon, lahat tayo ay kasali. Gusto ng Panginoon na lahat tayo ay sumali sa kanyang adhikain para mas maintindihan natin yung role natin bilang kanyang nilikha. So pag tayo po ay actively nag-participate sa spiritual matters na nais ng Panginoon sa atin, ano po yung nangyayari? Ito po yung mga dapat natin makita. Number one is it involves trust His plan and timing. Ibig sabihin, once we participate, once we put our faith in the Lord Jesus Christ, sa ating Panginoon, mahalaga na tayo ay magtiwala sa Kanya. Tiwala tayo na ang Diyos ay magpapala sa ating buhay. Basta ginawa mo ng tama ang kanyang kalooban. Amen ba? Kung gusto ng Panginoon na huwag ka munang magtrabaho, relax ka muna. Baka may nais ang Panginoon ay communicate sa iyo. Kasi bakit? Naniniwala ko ang Panginoon, God has a timing in every aspect of our life. Ano pa yung dapat natin gawin? Once tayo nakipag-participate sa nais ng Panginoon, it requires also surrendering. So hindi ka lang magtitiwala, kundi isusurrender mo even your personal ambition para lang masunod ang kalooban ng Panginoon. And the third is, learn to align your God to His development. Matuto tayong sumunod doon sa nais ng Panginoon. Kung may training dito ng praise and worship team, at tingin mo, yan ang role mo sa church na ito, sumama ka sa praise and worship team. Kung ang nakikita mo is parang lagi kang gusto mong mag-pray, sumama ka sa prayer ministry. Kung tingin mo ay smiling face ka, gusto mo lagi ng tao, kung pwede ka maging usher ng church na ito. So tingnan natin kung saan tayo dinadako ng Panginoon, kung saan tayo nakabilang ng kanyang bahagi ng katawan. And that is our role. At dapat mag-participate po tayo. Amen po ba? Amen. Alam niyo po si Jollibee, si mga kilaki Jollibee, of course, lahat. Sino na kami sa Jollibee? Yan, sino na kami sa ng Chicken Joy? Yan, di ba? Pero to lang, mga kapatid, kaya yung magluto ng sinsarap ni Jollibee. Totoo lang. Kaya nyo rin lutuin yung niluluto ni Jollibee. Pero bakit patok na patok ito? Si Jollibee, nagsimula po yan noong 1978. Ang una pa lang pangalan ni Jollibee is Jollibee. Jollibee. Jollibee.
Pero, pinadala nila ng brand na naging Jollibee. Ang survey noong nakaraan September 2023, all over the world, meron na sila 1,500 outlets worldwide. Kaya si Tony Tan, na may-ari ng Jollibee, isa na po siyang multi-billionaire. Pero hindi po yung gusto ko makita ninyo. Alam niyo po ba yung unang franchise ng Jollibee? Kasi marami rin mga hindi naniniwala ng mga tao. Ang unang franchise ng Jollibee is 20,000 lang. Siyempre, isimula pa sila, di ba? Wala pa nakakakilala sa kanila. So, nag-office sila for franchise. Maraming mga tao nagsabi ko, ano mga franchise dyan? Manok lang naman ang pinitrito yan. Di ba? May paningin ng tao eh. Pero ito si Tony Tan, meron siyang vision na time will come, itong store na ito, magiging all over the world. Ay yung mga nag-participate of investment during yung si Jollibee nagsimulan, mga multi-billionaire na rin. Sa iyo mga kapatid, kung tayo rin na napaparticipate sa vision ng Panginoon sa ating buhay, I believe, magpapalaya tayo ng higit sa ating inaasahan sa ating buhay ng Diyos. Amen ba? Di ba pa yung Panginoon na wala kang parte sa kanyang pagkakala? Di ba pa yung Panginoon na hindi kanya bibigyan ng ng naisip mo pag ikaw ay nag-participate sa kanyang life? Eh mga kapatid, ngayon, it's time for you na maging part ka ng nais ng Panginoon sa iyong buhay. Kaya ngayon, pag po kayo ay magpo-franchise kay Jollibee at gusto niyo pong mag-invest or maging part ni Jollibee, ay magkano po yung franchise ngayon? Sa isang store? Ha? Ay, 30 million. 30 million lang naman. Pila pa yun mga kapatid. Diba background check ka pa? Talaga bang dapat ito na maging part ng Jollibee? Kahit na meron ka ng 25 o 30 million, diba background check ka pa? Baka mamaya kung saan mo kinukuha yung 30 million na yan. Sa ganun ngayon. Bakit? Successful na eh. Kung itong tao na nagawa niya maging successful ang kanyang negosyo at yung mga naging part ito, iniwala ko mga kapatid, ang mas ng Panginoon na magiging success tayo sa ating buhay pag tayo ay magpaparticipate sa nais ng Diyos sa ating buhay. Amen ba? Kaya hinihingi lang ng Panginoon na mag-apoy muli sa paglilingkod. Kaya kung inuna yung nakaraan about spiritual fervor. Kasi mas maganda na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon na alab yung puso mo sa pagsakit. Yan yung nais ng Panginoon sa ating buhay. Because of the plan of God sa buhay natin, He cares for us. Actually, the bottom line is, nag-care lang naman ang Diyos sa buhay natin. Ano nga yung care? Ano nga yung ibig sabihin nun? Number 1 is, comprehend God's knowledge. Pangalawa is, accepting God's sanctification. Responding to God's appointment. And the third is, embracing God's development. Kung gusto ng Panginoon na ikaw ay mag-develop pa for a further paglilingkod, allow yourself to develop. Huwag tayong magdalawang isip. I know there is a lot of sacrifice sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, ano man yung sakripisyo ibigay sa Panginoon, kayang-kayang siya. Amen ba? Ako'y dati na yung tumayo. At sa ating pong panalangin, sa response to this message, so kung patayin ko itong kanta na ito, and I want you to sing this song na nagmumula ko sa ating